Good afternoon, Madam Chair, Madam Vice President, magandang hapon po, and welcome to the Senate. Magandang tanghali. I'd like to note that this committee is ruled by the women and kaming mga men ay nasa sidelines lang. I'd also like to note that although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President. And there are attacks against the Vice President regardless saan nanggagaling. So, a little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Risa naman na, how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. Nag-lunch na po ba kayo? And, Yes, Senator Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial when it comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea. But hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sinasabi ko po na hindi lang to legislative, political din. That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it would be properly answered, di ba? So the other, kaya ko lang tinanong kung nag-lunch kayo kasi in the first 2 years, I know that you got a very warm welcome sa Senate. So I'm hoping sa budget hearing it doesn't change, no? I remember ang daming pumunta sa lunch nun. So my question lang, ma'am, is what can we do for the Office of the Vice President? Meron bang ni-request sa DBM na wala sa budget niyo so that we can consider it at the proper time? No, we are already okay with the approved budget from the Department of Budget. The approved proposed budget in the net from the Department of Budget and Management, and we leave it up to members of Congress to decide on the budget. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you to the Office of the Vice President. Sinasabi niya yung impeachment sa Kamara against people. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. Kung sinasabi nila openly discuss yung impeachment. How is it progressing, ma'am? Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. Hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko sa... Sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang, kung ano yung, kumbaga, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba? Merong Quad Committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Tapos, meron tayong ICC na complaints against sa kanya. Tapos, merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos, doon tayo papunta sa akin. Inahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa project namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give reward. Hindi mo mamahahanap kung ano yung sinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, ito ang impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro. At sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya
ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nakakapulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Are you anything more? Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Are you in any way bothered by the alleged impeachment of the House? Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang unang-una, hindi ko gusto tumakbong President. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at si Senator Aimee, kung tatakbo ako, diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yun before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya, tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Mga 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big-ticket projects, si Pangulong Duterte, sa Davao City, sa Mindanao, at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto natin mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan yung mga big-ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. So, pag paalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo President. Hindi ko gusto tumakbo Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development project sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President. Kasi imagine ninyo, kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? Bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Pero, kaya na! Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ako dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Diba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat
nila huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective. Ginagawa nito kami dahil we are a threat politically and for power.